gabi po sa bawat isa. Amen. Sa bawat isa po sa atin. At bago po ako mag-start, ay nais ko po muna magpasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang paggamit, amen, ng aking buhay, amen, sa privilege, amen, na makapunta ko, amen, sa lugar na ito, na binigay sa akin ng ating Panginoon, amen. At sa ating fellowship, amen, sa Victory Church, amen, na meron tayong fellowship na ginagamit, amen, kahit kabataan ka man or babae ka man, amen, ay ginagamit ka sa lugar na ito, amen, na tinuturuan at maging disciple, amen, at sa ating pastor at pastora na siyang naguhubog po sa amin, amen, at nagbigay sa amin din ng nag-schedule sa amin, amen, at nagturo sa aming mga aral, amen. So ngayon, samahan niyo po muna ako manalangin. Kaya tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Kaya Panginoong Yesus, amang banal na makapangyarihan sa lahat, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong habag at biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na hindi ka nagbabago at hindi ka nagkukulang sa aming mga buhay, Lord God. Tunay nga ikaw, Panginoon, ay may magandang plano sa amin, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, patuloy niyo pong linisin ang aking puso't isipan, O Diyos. Patuloy kang hallelujah, magbigay, Panginoon, sa akin ng more knowledge, wisdom and understanding, Lord God. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa, hallelujah, pag-i-share ko na ito, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa, hallelujah, sa mga manggagawa, O Diyos, hallelujah, at sa mga bago na nandito, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw, O God, Ama, hallelujah, ang siyang patuloy na magbigay po sa amin, Panginoon, ng, hallelujah, karunungan, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng tema na ito, Panginoon. Samahan niyo po ako, itago niyo po ako sa iyong likuran, O Diyos. Kaya, patawarin niyo po kami kung may nakita ka pong pagmamalaki at pagmamataas kasalanan sa aming mga puso't isipan, O Diyos, kundi malaya kang Panginoong kumilos sa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat po in Jesus' powerful name. Amen. Kaya palakpakan po natin si Lord. Ayan. At ang tema po natin for this month ay Taking Ground Together, House Church and Online House Church. Ayan. At amen. Marami na tayong napakinggan na kahit nasa pangalawang linggo pa lang tayo, magto 2 weeks pa lang, amen, ay marami na tayong napakinggan, amen, na about sa taking ground together na shinare sa atin mula sa mga house church pastors, sa mga leaders and innovators, maging sa ating pastor. Amen. At kinuha yan, amen, sa sulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 16, verse 1 to 27. Amen. So, hindi ko na po siya babasahin kasi mahaba siya. Amen. Pero, sa i-share ko na po na ito, amen, hallelujah, ay mababasa natin yung mga part dito. Amen. So, at hallelujah, na sa Roma, amen, hallelujah, ay isinulat yan ni Apostle Paul, amen, hallelujah. At sinulat niya to, amen, para, amen, sa mga churches din. Amen, hallelujah. At yung Romans chapter 16, amen, ay inumpisahan siya, amen, sa greetings, amen, yung mga unang verses doon. Amen, ay sinumalan siya sa mga greetings, amen, sa mga kamanggagawa niya na kasama niya, amen, hallelujah, na naglingkod, amen, kasama niya together, amen, na nangaral ang salita ng ating Panginoon, amen, kasama niya, amen, na nanindigan, amen, alang-alang, amen, hallelujah, sa kalooban ng ating Panginoon. So, ngayon po, ang title ko po ay Shem. Ayan. Kung makikita niyo po yan, yung nasa taas po ay, ano po siya, sulat po siya ng Hebrew. Tapos, yung basa po dun sa taas ay Shem. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan ay name. Ayan. So, ibig sabihin po niyan ay name. So, di ba dun sa unang binasa natin sa Romans chapter 16 verse 1 hanggang, amen, hallelujah, hanggang sa verse 15, amen, nabasa natin dun yung mga pangalan. Amen. So, Shem means name. Isa siyang Hebrew word. Oh, di ba? Lagi ako may trivia kapag naaral ako. Nakaraan yung lake na, yung bayan na nag-submerge. Oh, di ba? Ngayon naman, yung Hebrew word ng name. Kasi di ba, ibig sabihin yan, amen, name, amen, this word is used in Genesis chapter 2 verse 7. Means breath. Amen. Ibig sabihin din nung Shem at yung word na yan sa Hebrew ay breath. Amen. So, di ba sabi dito, and the Lord God formed the man of dust from the ground and he blew in his nostrils the breath, okay, of life, and the man became a living soul. Amen.
Amen. So, hiningahan ng Panginoon, amen, si Adam. Amen, di ba? Ayun, amen, doon siya unang kinuha. So, sa mga Western mind, di ba, ibig sabihin ng breath ay yung exchange of air within the lungs ng tao. Yun yung pagkakaalam natin, di ba? Ayun yung pati sa scientific. Amen. Pero, sa Hebrew mind understood the breath in an entirely different way as can be seen in Job 32 verse 8. Sabi po dito, the wind within a man and the breath of Almighty teach them. So, ayan. So, yung dito po kung makakita po natin, yung a name is a person's breath or his character. Ayan. Ayan. Nakuha ko. Ayan. So, yung binigay ng buhay po sa atin ng Panginoon, yung pangalan po natin, yung hininga na meron po tayo. Amen. Na nagmumula po sa Panginoon, na inilagay niya po sa atin mula kay Adam and Eve. Hininga ng Panginoon si Adam, amen, sa kanyang ilong, amen, ay nagdadala din po ng character po sa atin. Amen. Yan din yung character, amen, na binigay sa atin. So, naniniwala po ako na hindi aksidente na naging tema natin to. Amen. Yung Romans chapter 16 verse 1 to 27. Amen. Kaya nung una pa lang na sinend siya, amen, sa amin sa core, nabasa ko na agad yung team. Tapos, na-curious ako, sabi ko, bakit ang haba? Ganyan. Pero mula 16:1 to 27. So, nung gabi pa lang na yun, binasa ko na siya. Tapos habang binabasa ko siya, merong kakaibang pinaparamdamang Diyos sa akin. Sabi niya, alam mo, nabasa ko na siya dating Romans chapter 16. Na bakit pa ulit parang mga names, ganyan. Minsan nga, alam niyo may time, di ba sa ilang beses ko na siya nabasa, yung sa Roma. Parang dinadaanan lang siya ng eyes ko, yung mga pangalan ganyan. Punta na ako dun sa 16 na ako, dun ako magbabasa. Pero nung time na yun, habang binabasa ko siya, pinakitap ng Panginoon sa akin yung mga pangalan na yun. Parang, sabi ng Lord sa akin, spotlight sa mga pangalan. Ayan. So, ibig sabihin, June pa lang, doon ako nililid ng Lord sa name. Doon sa word na name. Amen. So, pinipilit ko talagang gumawa ng ibang topic, di ba? Inaral ko nga yung nila MacArthur, yung mga nila sa Japanese, ayan, yung mga war nila. Kasi para gusto kong iugnay siya sa tema, sa nangyayari sa mundo ngayon. So, inaral ko siya, binabasa ko siya kanina. Yung mga saying ni MacArthur sa digmaan. Ayan. So, pero nililit pa, binabalik-balik pa din ako ng Panginoon dito sa word na names. Amen. So, at hallelujah, kaya samahan niyo akong gabi na pag-aralan natin to. Amen? Na yung names, amen, na binigay ng Lord sa atin. Diba? Yung mga pangalan na ito na nakasama ni Apostle Paul. Amen? Diba kung hindi sila basta-basta na maisusulat doon, hindi aksidente na sinulat yung pangalan nila sa Bible, kundi meron, amen, na magagawa yung pangalan nila, amen, to take ground, amen, sa mga house churches and online house churches. Ganon din ikaw. Yung pangalan na meron ka ngayon, amen, hallelujah, ay yung, amen, hallelujah, yung may plano ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So, at kung isang tawag dito, summary, amen, dito sa Roma, amen, sa Romans 16, nakadivide siya sa 3 topic, amen, nakita ko. Pag nabasa mo yung whole chapter ng Romans, amen, yung greetings, guidance, and glory ng ating Panginoon, amen. So, tonight, gusto kong i-discuss yung pinakauna, yung mga ginreet ng ating Panginoon, amen, sa verse na ito. Diba, minsan nga mapapaisip ka bakit nilagay pa yan ni Apostle Paul. So, ibig sabihin, meron siya. Amen. So, next na trivia. There are 27 named people in these closing verses. Binilang ko yan. Diba, merong 27 na pinangalanan ng si Apostle Paul. Amen. Doon, amen, sa verse na yan. Amen. Meron diyang 4 na babae, and then the rest, mga boys na. Okay? So, din yung pinangalanan ni Apostle Paul. Amen? Meron silang 27. So, di ba yung mga 27 na tao na yun? Amen? So, ikaw, amen? Isa ka ba sa 27? Amen? Isa ka ba sa 100 innovators and leaders na ililista ng Panginoon? Amen? Highest at pag-taking ground together ng 2,000 house church. Amen? So, doon ako nililid ng Panginoon, doon sa pangalan. Amen? Kasi, di ba, sinabi sa John chapter 10 verse 3, si Jesus, sinabi to dito na, the sheep hear His voice and He calls His own sheep by name and leads them out. Na alam ng mga tupa ng Diyos yung tinig nung pastol niya, yung tinig ng Panginoon. At tinatawag
niya yung kanyang mga sheep according to their name. Tinatawag ka ng Panginoon according sa pangalan mo. Di ba yung kaaway tinatawag, sabi nga, famous na quote, di ba? Yung kaaway, tinatawag ka niya sa mistakes mo, sa mga failures mo, sa sins mo, sa mga bagay na nagawa mo. Di ba tawag sa'yo, di ba, kapag sa atin nga sa mundo, kapag ka basugolero, tinatawag ka, oy, batang makulit, di ba? O kaya yung word na, tarantado, punta ka dito. O, di ba? Yung mga ganun yung mga tawag sa mga, oy, malandi, punta ka dito. Pero alam niyo ba ngayong gabi, sino ka man, ano man yung nakadikit sa pangalan mo, ano man yung nasa likod ng pangalan mo, amen, tinatawag ka ng Panginoon sa pangalan mo. Amen? Hindi kaya tinatawag sa mga pagkakamali na meron ka, sa mga alak, sa mga desisyon na nagawa mo sa buhay, kundi tinatawag ka ng Panginoon sa pangalan na ibinigay niya sa iyo. Amen? Hindi ka basta-basta na nandito, amen, kasi trip lang ng innovator mo na dalhin ka ngayon. Amen? Kundi dinala ka ng Panginoon dito kasi tinatawag ka niya ngayon, amen, sa pangalan niyo. Kilala ka ng Panginoon. Kilala ng Lord, amen, ang pangalan mo. Amen? At kung ikaw ay naririnig mo ngayon ang tinig ng Panginoon, ibig sabihin, tupa ka ng Panginoon. Pero kapag hindi mo naririnig ang tinig ng Panginoon sa oras na ito, ang naririnig mo ay tunog ng orasan. Anong oras na? Naririnig mo ngayon ay tunog ng pangangailangan. Naririnig mo ngayon yung tunog ng emosyon mo. Hindi mo naririnig ang tunog ng tinig ng Panginoon. Baka hindi ka patupa ng Diyos. Baka meron pang harang sa tenga mo o kaya baka isa kang kambing. Diba? So yun doon ako dinadala ng Panginoon. Amen na. Patuloy kitang tinatawag sa pangalan mo. Amen? Kaya tinawag ng Panginoon yung mga tao na ito sa mga pangalan nila. Hindi lang tinawag si Phoebe na isang babaeng dikon, kundi tinawag siyang Phoebe ng Panginoon. Sinulat yung pangalan niya. Ganun din yung bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah, tinatawag ka ng Panginoon. Amen? May plano siya. Amen? Meron siyang plano sa kaloob na ibinigay niya sa iyo. Di ba pinag-aralan natin yan sa discipleship na meron tayong iba't ibang gift. Meron tayong gift ng evangelism, may pastors, amen, may prophetic, di ba merong, hallelujah, may sa teaching, amen, hallelujah pa isa. Ayan, di ba meron bang mga binigay na mga, hallelujah, na mga gift sa atin. Tinatawag ka ng Panginoon according, amen, hallelujah, sa gift na ibinigay niya sa iyo, yun yung pangalan mo. Amen. Hallelujah. Yun. Amen. Di ba sa mga innovator, binigyan tayo ng pastor natin na natawag sa atin innovator. Kaya nagagalit si pastor kapag innovator ka, tapos inaasar ka lang ng mga member, di ba? Na tinatanggal nila yung word na innovator sa iyo kasi mahalaga yun. Amen. At yung word na pastor sa buhay ng ating mga pastor at mga house church pastor, mahalaga yun sa Panginoon. Amen. So, amen. Ngayon, amen, strive to know each other's names. Amen. Umpisahan mo na natawagin mo sila sa pangalan nila. Kaya nga, alam niyo ba dati, kasi yung mga kasama ko dito, ayan, kasama ko na sila dun sa lugar namin. So, ang tawag nila sa akin ay Titay. Ayan. Kasi nickname ko siya. Pero sinabi ni Pastor, kay Kuya Joe, kay Kuya Bibe, ayan, tawag niya, Kuya Bibe, ayan, yung tawag namin sa kanya. Kay Heart, Dada, ayan. Tapos kay Marvelyn Abeng. Tapos sinabi sa amin ni Pastor, huwag yun na tawagin sila sa pangalan nila na yan. Tawagin niyo sila sa totoo nilang pangalan. Amen. So yun, amen, na para pala makasama ka namin to take the ground, kailangan maging ikaw yung tinawag ng Diyos na ikaw. Amen. Kasi ngayon, maraming mga tao, mga kabataan, pumupunta sila sa simbahan, dala-dala nila yung tawag nila sa sarili nila. Amen. Kaya hindi nila ma-answer yung call, amen, ng ating Panginoon. So, hallelujah. So, names represent people, and knowing people's names indicates relationship. So, yung pangalan ng tao, nag-represent siya ng ikaw. Amen. Hallelujah. Nire-represent mo kung ano yung pangalan mo ngayon. Amen. At nag-indicates din yan kung ano yung relationship mo sa amin, relationship mo sa church. Diba? Kaya nga tinawag kayo mga kabataan na IYG. Tinawag ang mga radicals na radicals. Tinawag ang IYG na innovative online ministry. Amen. Kasi si Lord yung nagbigay niyan. Tinawag yung radicals na radicals. Amen. Hindi siya tinawag ng,
cold or freeze, kundi tinawag siyang radical fire, amen, na binibigay ng Panginoon. So yun, amen, sabi nga, di ba, na kapag in-embody mo yung pangalan mo, amen, yun yung magagawa mo. So kagaya nga sa amin sa Youth Awakening Ministry, na i-embody talaga namin, amen, yung awakening, amen. Magdala ka ng awakening, amen, sa buhay ng ibang mga tao. Yung pangalan mo, para ka mag-take ground together, amen. Kailangan, amen, highlight, bit mo yung pangalan ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Amen, kung ikaw, amen, hallelujah, ay light, baging light ka, amen, hallelujah, ng mundo, amen. So, si Paul din ay nag-work ng relationship niya kasama ng mga brother and sisters niya in Christ. Amen. So, let's be like him. Amen. Hallelujah. Maging kagaya tayo ni Apostle Paul. Amen. So, ngayon, amen, share ko, amen, yung iba, hindi ko siya 1 to 27 kundi babanggitin ko lang yung mga pangalan nila para kilala niyo sila. Kilala niyo yung babae doon, kilala niyo din yung lalaki doon. Ayan. Diba? So, una yung babanggitin ko, bago si Feby, kasi kasama siya sa group ng girls, amen, ay si Priscilla and Aquila. Ayan. So, sila ay, makikita natin yan sa verse 3 to 4. Ayan. Na si Priscilla and Aquila, sila ay couple, mag-asawa. So, amen, sabi niyo ito, my co-workers in Christ Jesus, they risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful for them. Ibig sabihin, amen, ito yung yung mga may asawa na, di ba? May mga pamilya na, amen. Hindi pala ibig sabihin na may pamilya ka na, amen, ay hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. So, hallelujah, maging kagaya daw tayo ni Priscilla and Aquila, amen, na nag-risk ng buhay, alang-alang, amen, sa mga kamanggagawa niya. Di ba? Marami, di ba, kapag marami yung nagkaroon ng partner, minsan hindi lang naman tao yung partner nila, minsan partner nila studies, minsan partner nila work, di ba? Kapag meron na sila noon, doon na yung focus nila. Hindi na nila kayang mag-risk ng lives para sa ministry. Amen? So kahit pala ikaw, amen, hallelujah, ay leader ka na, di ba? Kahit pala ikaw ay mayroon ka ng partner na job, may partner ka na tao, wag pala yan dapat maging hadlang para sumunod ka sa Panginoon, para i-risk mo yung life mo, amen, alang-alang, amen, sa mga churches, alang-alang, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Huwag mo pala yun gagawing dahilan, amen, hallelujah, para sabihin na hindi ko kayang sumunod, hindi ko kayang mag-take ground, hindi ko kayang mag-house church, hindi ko kayang mangaral, amen, kasi meron akong ministry, amen, meron akong hallelujah. Meron akong, di ko kayang mangaral kasi meron akong pag-aaral, di ba? Meron akong studies, meron akong work, meron siyang family, amen. Meron akong kapatid, di ba? Marami akong member ngayon. Para sila yung magulang, di ba? Na hindi nila kayang mag-risk ng lives nila, hindi nila kayang mag-risk, amen, ng oras nila sa gawain kasi nagbabantay sila ng kapatid nila ngayon, nandun sila, di ba? Nagbabantay siya ng nanay niya, di ba? So, alam mo yun, nag-usap na kayo 1 week na, tapos sabihin, nagbabantay po kasi ako kay nanay ngayon, nagbabantay po kasi ako ngayon sa kapatid ko, di ba? So, hindi nila kayang mag-risk ng lives kasi meron silang binabantayan, pero pala tayo palang mga kabataan, amen, maging kagaya tayo or mga magulang, maging kagaya tayo ni Priscilla and Aquila, amen, na nag-risk ng buhay nila, alang-alang, amen, hallelujah, sa mga, hallelujah, sa lingkod ng ating Panginoon. So, eto pa sila, yung dear friend ni Apostle Paul, si Epenetus, amen, na nagmula sa province ng Asia, amen, hallelujah, si Andronicus, si Hunya, amen, na mga Jews, amen, na nakasama niya, amen, sa prison, amen, na nakasama niyang makulong, di ba? So, tayo, di ba, meron ka bang kamanggagawa na, or meron ka bang nakasama na sasamahan kita kahit sa paghihirap? Di ba? Meron ka bang tao na makakasama ka ba sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng wag munang kumain? O baka kasama ka lang sa panahon ng pagkain? Diba? So, lagi yan sa ating sinasabi, ini-impart sa atin ng ating mga leaders, diba? Na huwag ka lang makasama, amen, sa tagumpay dun sa, yay! Congratulations! Happy 100K, diba? Kundi makasama ka sa amen, sa paghihirap na maging kagaya, amen, nila Epenetus and Hunya, amen, na nakasama ni Apostle Paul sa presinto, sa
tama, kulungan, di ba? Kasi di ba meron ng mga tao ngayon, di ba, kapag may gulo, iiwan ka na agad eh. Di ba? Na lahat ng bintang, papasa nila yan sa'yo, tapos pasan mo na nga, ikaw pa sisisihin nila, di ba? Pero ikaw, amen, maging ikaw yung mga manggagawa, amen, halin ng lingkod ng Panginoon na sumasabay sa hirap. Amen? Na kapag sa panahon ng pag-house church, makiisa ka sa panahon ng pag-house church. Amen? Kung ikaw, wala ka pang house church, makiisa ka sa mga may house church, isama mo yung sarili mo sa kanila. Amen? Magbungkal, hallelujah, mag-take ng ground. Kaya nga, hallelujah, nanaginip ako. Share ko sa inyo yung panaginip ko. Nanaginip ako na nagtatayo daw tayo ng church. Nagtatayo daw tayo ng malaking church. Tapos, pagpunta ko doon, daming mga tao. Tapos yung mga dati nating mga players. Basta yung mga natin nakilala ng mga kabataan na inakay natin. Nasa paligid lang sila ng church. Napakaganda daw ng church, sobrang ganda, ang laki niya. Hindi pa siya tapos, pero parang tapos na siya sa mata ko. Tapos yung mga kabataan, nakakitingin lang silang ganun. Tapos nanonood lang sila sa ginagawa. Amen? Diba? So, isa sa inayag ng Lord sa akin na merong gagawin na plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya wag kang masaktan, wag kang mapagod kung yung iba umalis, di ba? Baka kasala sila dun sa mga hindi pa talaga rooted, amen, sa Word of God. Ikaw, maging isa ka, amen, sa mga naghihirap sa grupo mo, amen, di ba, na nagde-delegates, di ba, nagpi-pledge, amen, di ba, nananalangin, amen, maging isa ka doon, amen, hallelujah. At babanggitin ko na lang sila, kapares sila nila Andronicus, nila Ampliatus, and dear friend ni, hallelujah, ni Apostle Paul, si Urbanus, na si Stakis, amen, si Apiles, ayan, na nag-stood sa kanyang test, amen, at maging si Herodion, amen, si Narcissus, ayan, sila yung mga boys, amen, na nabanggit dito. Ayan, si Ruf, ayan, si Asin, di ba ang hirap banggitin? Asincritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, amen. Ayan po si Patrobas, sila yung mga tinawag dito. At si Philologus, si Nereus, and Olympus, amen. Na mga boys na binanggit dito. At merong mga babae, ayan, isa dun si Phoebe, amen, na isa siyang deacon, amen. At diba, una pala sa mga boys, diba? Merong mga boys dito, diba, na nakasama ni Apostle Paul, amen, na nag-stood up, amen, sa test, amen. Diba, na kapag lalaki ka, amen, isa din sa tinuturo sa amin nila pastor, diba, na kapag lalaki ka, magpakalalaki ka, amen, sa paglilingkod sa Panginoon. Diba, na hindi yung mas babae pa sa'yo yung babae. Diba? So, diba na kapag sa paglilingkod, diba na mag-work hard ka din, amen, na mga boys, diba na ikaw, diba, mas lalo kang maglinis, diba, sa gawain dito, sumama sa paghayo, amen, kasi wag mong i-exemption yung sarili mo. And then, mga babae, ito, trip ko yung mga babae kasi yung ganda ng word sa kanila dito. Ayan, si Tryphena, Tryphosa, and si Persis, amen, na merong word sa kanila na who work hard, amen, na nag-work hard sila, amen. Ibig sabihin, hindi lang sila nag-work, kundi nag-work hard sila, nag-double effort pa sila, amen. Hallelujah, alang-alang, amen, sa gawain ng ating Panginoon, amen. Gayang ka bang kaibigan na kapag yung effort mo, binibigay mo talaga lahat, di ba? So, kaya nabanggit yung mga pangalan nila dito na mga 27. Kasi, amen, hallelujah, meron silang ginawa according sa plan ng Panginoon sa buhay nila. Na they work hard, amen. So, ganun din sa atin, amen, na amen, ulitin ko, ano man yung pangalan natin, di ba? Ano man yung dinikit ng kaaway sa pangalan mo, amen, mas sigit pa dyan yung tumawag sa'yo. Amen. Masigit pa dyan yung tumawag sa'yo. Amen. Na meron ka mga failures. Amen. Masigit pa dyan yung pangalan ni Jesus. Amen. Ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ni Yahweh. Amen. Sa buhay mo. Amen. Na, hallelujah, na kagaya ng sinulat, di ba, ni Apostle Paul, yung mga pangalan ng 27 na ito. Meron silang nagawa. Amen. Hallelujah. Hindi lang sila basta sinulat kasi dahil sa kung sino sila, kundi meron na ginawa ang Panginoon sa buhay nila, ganun din sa atin. Amen. Hindi kayang pigilan, amen, ng mundo. Siyempre sila, hindi lang sila basta na free lang, tas nagawa nila yun. Kundi merong panggigiit, amen, merong pagpipigil. Amen. So,
hindi kayang pigilan ng mundo, nang nasa paligid mo, nino man, maging ng mga sirkumstansya mo o maging ng sarili mo, ang pagkakatawag ng Panginoon sa pangalan mo. Amen? Hindi yan kayang pigilan nino man. So, inihikayat tayo ng ating gawain at ng ating tema, amen, ngayon, na maging kaisa ka namin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Na maging kaisa ka namin, amen, mga kabataan. Huwag ka lang manatili sa sitwasyon, huwag ka lang manatili sa kung anong sitwasyon na meron ka ngayon. Amen? Huwag ka lang manatili sa kinauupuan mo ngayon. Amen? So, mula sa pagkabagsak, amen, kung bumagsak ka man, amen, hallelujah, bumangon ka at muling magpatuloy. Amen? Hindi magtatapos yun doon. Amen? Mula sa pagiging first-timer mo, first-timer ka ngayon, tinawag yung pangalan mo dito sa harapan, hindi para manatili kang first-timer. Amen? Kundi, hallelujah, para maging second-timer ka naman. Amen? Susunod, bumalik ka. Amen? Mula sa pagiging attender, amen, lagi kang uma-attend. Ayan, tinatawag ka ng Panginoon para maging worker. Amen? Para maging manggagawas sa gawain ng ating Panginoon. Mula, amen, sa pagiging worker. Amen? Kaya kung worker yan yung katabi mo, sabi mo, ikaw yan. Ayan. Hallelujah, ay maging house church pastor ka. Amen? Hallelujah, amen, hallelujah, mag-house church, magbukas ka, amen, ng mga gawain. Hallelujah, hindi mahirap, amen, na maka-open ng house church kung yung puso mo talaga ay may passion ka for souls. Amen? So, magbukas ka, amen, ng house church. Kaya, testimony ko din, di ba, noong una, amen, isa lang akong 13 years old. Pero nagsimula pala ako age ako ng 5 years old, nasa Sunday school na ako. Amen. At nung time na yon, amen, palagi, basta mahina yung self-esteem ko eh. Pero hindi ako nilagay ng Lord sa mababang antas lang na yon. Mula pa lang nung bata ako na yon, kapag di ako makakapunta sa gawain, umiiyak ako. Totoo yun. Kahit nawala yung church dun sa kamar, umiiyak talaga ako palagi. Hindi ko alam kung bakit. May nagpapaiyak dito. Amen. Sa puso ko, umiiyak ako ng umiiyak. Amen. At hallelujah, naging attender ako sa gawain. Amen. At hindi ko hinangad, amen, na mapunta sa harapan, kundi hinangad ko lang maging kabahagi. Amen. So, kahit na ikaw bago ka pa lang, wag mo agad isipin na, ay, gusto ko kumanta dito, ganyan. Kundi isipin mo una yung makakatulong ka. Amen. Unang mong isipin na maging part ng, hallelujah, ng ushering, tagalinis. Totoo yung tagalinis talaga ako dati. Nakadress na kami nun ni Ate Abby. Pero sabi niya sa akin, magkuskus ka ng inidoro. Ganun. Sabi pa nga ni isi sa akin natin, ate, tanggalin mo nga yung white dyan para lumabas yung mga bula. Ginaganoon dati sa inidoro doon, di ba? So yun yung una mong maging ministry, taga-pulot ng kalat, taga-ayos ng upuan, taga-walis. Tapos pag winalis mo pa yun, hallelujah, yung tawag doon, Isabel, pag winalis talaga namin yung babalik sa katawan ko yung alikabukay. Ayan, di ba? So, yun, amen. Pero, amen, di ba, unahin mo, amen, na yun muna yung maging part ng puso mo. Kahit maging tagainis ka lang muna, amen. At sibukan mo, amen. At doon tatawagin ka ng Panginoon. Dadating yung araw, clear na clear. Sasabihin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon yung pangalan mo, sa pamamagitan ng buhay ng mga leader mo, ng pastor mo, sasabihin na, mag-ministry ka na sa part na to. Amen? Alam nyo, ganun din ako dati, lagi nung tagawalis. Alam nyo, kahit practice, nandun din ako. Kasi hindi naman ako kumakanta, nandun lang din ako. Kapag ka-prayer warriors, andun din ako, maaga din ako dun. Na-witness ko kung paano magwala si Kio Paulo sa sahig. Dati, kapag prayer warriors namin. Ayan, di ba, na-witness ko yun lahat. Pero wala akong ministry nun sa harapan. Tapos, mati yung araw, na-DA sila. Joke lang. Yung mga kumakanta. Tapos tinawag ako nila, pastor, di ba? Na kung kumanta daw ako, pero kumakanta. Pero hindi nila alam, pinapatay ko yung mic ko. Kumakanta ako. Pero sumunod sila, tinuruan ako ni pastor na may magtamborin, ako lang mag-isa. Gansa may pumunta na iba, pero nawala. Tapos si Elijah dumating, di ba? Tinawag nila yung pangalan ko hanggang sa sinabi sa akin, sumama ka sa mga house church. Tinawag na nilagyan ng Lord yung puso ko na maging part ng house church. Alam nyo, sumasama ako sa mga house church. Di ako nag-opening prayer, wala akong ginagawa, kumain lang. Tapos mag-entertain ng mga house church. Amen. Pero dumating sa point na tinawag ako, amen, para maghawak ng house church. Amen. Sa age ko po noon ay nasa 16 pa lang ako, wala pa akong 18 noon mga 16 pa lang ako noon. Na nagbukas na kami ng house church. Amen. Nasa age ng 15 years old, nangangaral na kami sa bus.
Amen? Tinawag ng Panginoon, amen, yung puso ko. So, ganun din sa inyo. Amen? Hallelujah na, huwag ka naman matakot na ayoko nang bumalik kasi baka tawagin ako ng Diyos, di ba? Huwag naman ganun. Kundi, amen, hallelujah, magpatuloy ka lang kasi may iba't iba tayong calling. Amen? Hallelujah, sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, mula, amen, sa pagiging worker, maging house church pastor, at mula sa magiging house church pastor, magbukas ka ng maraming house church at ma-establish mo to. Amen? So, isa to sa gusto kong mangyari sa buhay ko na maka-establish ako ng house church. Amen? At kahit minsan pasuway ako, pero sinusunod ko yung utos ng pastor ko na mag-evangelize kayo, ganyan-ganyan, mag-akay kayo, amen, sa mga kapitbahay, amen. So, amen, hallelujah. Kaya totoo ako kasi isa na ako part ng Innovation Breakthrough Evangelism. Ayan, sobrang saya ko. Ayan, di ba? So, ayan. So, mula doon, amen, hallelujah, magbukas tayo ng maraming house church. Amen. Hallelujah. Kaya, dati, pagka may isa kong house church na nawala, umiyak talaga ako. Sabi ko sa inyo, broken hearted talaga ako. Alam ni ate yan. Mula, kahit sa daanan, umiiyak talaga ako mag-isa. Pero, nung narinig ko sa mensahe nila, pastor, sabi nila, pag may isang house church na nagsara, 3 house church ang magbubukas. Kaya, simula noon, amen, nagiging matapang ako, amen, sa pag-house church. So, ganun din sa atin, amen. So, mula sa mga estudyante na may ministry, amen, mag-campus ka, amen. Di ba, estudyante ka, mag-campus ministry ka, kaya nga sabi ko kung nakapasok ako ulit sa QCU nung dati, nag-campus na ako sa QCU. Kaya kung ikaw, kung saan mang school meron ka ngayon, mag-campus ka dyan. Amen. Hallelujah. At para mapalaganap natin yung salita ng ating Panginoon. At kung ikaw ay empleyado, amen, mag-aaral ka din dyan, amen, sa work mo. Kaya dati nakasama din ako sa Sano dati, tuwing umaga kay ate. Pero kumakain lang ako doon. Ayan, tapos, ayan, di ba, kasama ako doon. Pero nakita ko kung paano sila mag-work, amen, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen? So, ayaw ng Panginoon na manatili tayong walang bunga at nangihina. Kung manatili ka lang sa sitwasyon na meron ka ngayon, sa tagumpay na natanggap mo na, darating din yung araw na titigil at manghihina ka. Dapat magkaroon tayo ng pananampalatayang nagpapatuloy at paglago, amen, hallelujah. Our growth must be progressive, amen. Tingnan mo yung sitwasyon na meron ka ngayon. Amen, mahihipo mo, bago po ako magtapos, diba? Tingnan mo yung sitwasyon na meron ka ngayon. Mahihipo mo ba ang Panginoon? Mahihipo mo ba yung puso ng Panginoon sa ginagawa mo? Yung ginagawa mo ba ay nagre-require ng God's power? Mababakilos mo ba ang Panginoon sa ginagawa mo? Amen. So, palagi sinasabi nila pastor sa atin na hindi talaga lahat ay susunod at makakakita ng pangangailangan at dapat gawin sa kaharian ng Panginoon. Pero merong mga iilan na siyang gumagawa, sumusunod at nakakakita nito. Kaya dapat makasama ka sa di lahat at iilan. Tinatawag ng Panginoon ang pangalan mo. So, yun lamang po, to God be all the glory po.